Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating pananambahan, ating pong buksan, ating mga Biblia na makikita sa mga awit, siyam, 1 hanggang 2. Naganda po sinasabi, pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangang-hangang ginawa mo'y ipahahayag ko. Dahil sa iyo, ako'y aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, pinupuri ka namin, pasalamatan sa gabing ito, ikaw ang aming Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Tuloy mo kaming samahan sa aming pagsamba sa iyo ngayong gabi. Naway ikaw magayos ng pananambahan sa amin ngayon, Panginoon. Ihanda mo ang aming mga puso at pag-iisip sa pakikinig. At sana, Panginoon, ang bawat sabihin namin, Panginoon, ang bawat isipin namin, Panginoon, ay tunay na makapuri sa iyong pangalan, sa mga pag-aawitan, sa mga patutoo, at sa lahat ng gagawin namin ngayon, pagpalain mo kami. Mapatuloy mong gabayan, ingatan, at samahan ang aming tagapagsalita ngayon. Na sana ikaw bigay ng wisdom sa kanya, Panginoon, upang maibahagi ang iyong salita ng may katapangan, ng may pagmamahal, Panginoon, pang ma-share ito sa mga tao na makakarinig ito. Salamat sa iyong buhay binigay sa amin, iyong kaligtasan na yung binigay simula ng tinanggap namin ang iyong anak na si Jesus, Panginoon. Sana tuloy mo kaming samahan sa aming buhay, tuloy kaming lumago sa aming buhay at maglingkod sa iyong kabanal-banalang sambayan, Panginoon. Samahan mo kami sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus namin dalangin, ngayon nagpakailanman. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik at papuri, ipasasalamat sa ating Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Hesus sa araw-araw po niya paggabay sa amin, lalo na po sa trabaho namin ni Wendell, ni Arwin. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoong Hesus sa paggabay po niya sa mga bata, lalo na po sa pag-aaral ng mga bata. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa kalakasan, sa kalusugan at sa buhay po na araw-araw po niyang ipinagkaloob sa amin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi po niya kami pinabayaan, pinoprotektahan po niya kami sa kapahamakan. Maraming salamat din po sa Panginoon sa biyaya na pinagkaloob po niya sa amin sa araw-araw. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa mga nag-abot po ng tulong sa nanay ko. At yun lang po, magandang gabi po sa ating lahat.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong muli, ang inyong lingkod ay naatasan po na magmensahe sa inyo ngayong gabi. Ang ating pong topic ngayon ay aking pong pinamagatan na tunay na kasiyahan or lasting happiness. Ano nga po ba ang mga bagay na nagbibigay po sa atin ng kasiyahan or joy? Or sino nga po ba yung nakakapagpasaya sa atin? Paano po tayo sumasaya? Paanong paraan po tayo sumasaya? Ito nga po ba ay sa mga material na bagay, pera, bagong sasakyan, malaking bahay, achievements? Ano nga po ba ang kasiyahan na natin sa ating buhay? Normal naman po tayo ay maging masaya. Sabi nga po sa 1 Thessalonica 5:16, magalak tayong lagi o rejoice always. At yun naman po ay talagang naghahanap po ang iba naman po ay talagang naghahanap ng kasiyahan sa buhay. Sabi naman po ay, ibang tao naman po ay inaalok ng mundong ito ng ibang kasiyahan. At dahil sa kasiyahan na yun ay nakukulong na po sila sa kasalanan. Sa ating mundo po na ating ginagalawan ngayon, mga kapatid, ay may maling idea ng pagpapakasaya, other joy. Sabi nga po ay wrongly claim to give us joy. So how do we achieve true happiness in life? Where do we look and whom do we seek? Sabi yung iba hindi po nakukontento. Sabi nga po ng aking nabasan po kay natural sa isang tao ay maging unhappy o hindi nagiging masaya, lalo na kapag may pinagdadaanan tayong mga problema. Sabi nga po, lalo na kapag wala po tayong personal relationship sa ating Panginoon at hindi siya nakakasumpong ng kapayapaan sa ating Panginoon. But even he becomes Christian, ay hindi agad-agad nakakasumpong ng tunay na kaligayahan sa Diyos. Is it a process? Sabi, tayo bilang mga Kristiyano na, bilang na tumanggap na sa Kanya, bilang Diyos na tagapagligtas natin, ay gusto ng Lord ay maging matotoong masaya tayo. Gusto niya totoong masaya tayo through happiness. Narito po yung 4 habits na to happiness, yung lasting happiness. Ito po yung 4 na habits. Natatalakayin po natin na makakatulong po na magkaroon po tayo ng lasting happiness. Number 1 po ay, sabi po rito ay, praise and worship God every day. Sabi, purihin po natin at sambahin ang ating Panginoon Diyos araw-araw. Marahil po, ang iba po sa atin, ang karamihan po sa atin ay ginugugol ang maraming oras sa trabaho, sa iba't iba, mga kaabalahanan po natin. Sabi gano'n. Pero ang gusto ng ating Panginoon Diyos ay magkaroon tayo ng oras na pagpupuri po sa Kanya. Magkaroon po tayo ng oras sa Kanya, quiet time, either morning or evening or bedtime or gabi. Magkaroon po tayo ng time po sa Kanya. Meditate His Word. Sabi nga po, quiet time at talk to Him through prayer. At syempre, ang totoong pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon ay yung masunod po natin siya, yung obedience. Habang sinusunod po natin siya, ay unti-unting andun ang nagtatransform po tayo. Yung Holy Spirit po yung kumikilos po sa atin at nagbibigay ng totoong kagalakan sa atin bilang Kanyang mga anak. Number 1, praise and worship God every day. Sabi nga po sa Galatia 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. So, yan po ang mga bunga ng fruit of the Holy Spirit ay nandyan po yung kagalakan. So, yun. Number 1, praise and worship God every day. At number 2 naman po, fill your mind with positive thought all day long. Sabi po, sa Pilipos 4:8, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip
ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So, ang sabi po ni Apostol Pablo sa Pilipos nga po, puro kapuri-puri. We could choose to be happy if we look of the things in a positive way. Sabi, build your mind with positive thought all day long. Yung tingnan po natin yung mga bagay na nangyayari po sa ating buhay sa araw-araw in a positive way. Sabi, imbis na negatibo ang pag-reaction po natin na may mga nangyayaring mga bad things happen araw-araw, ay tingnan po daw natin sa most positibong paraan. Sabi, wala na rin pong puwang po sa ating mga Kristiyano ang mga bagay na hindi kapuri-puri sa ating Panginoon. Sabi, good days po man yan or bad days, ay talaga naman pong tingnan natin sa positive way. Sabi nga po ay dito ay palagi po natin gamitin ang salitang ito. Lord, I praise you and thank you. Tapos tutugtungan po natin. Lord, I praise you and thank you for this day. Lord, I thank you and praise you for all the blessings. Sabi nga po sa kanta ni Don Muewene, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. So, yun po. Sa number 3 naman po, take good care of your body through exercise and proper diet. Sabi po sa unang Korinto 6:19, ating pong basahin po dito. Unang Korinto 6:19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat bilhin na kayo ng isang halaga. Kaya't gamitin ninyo inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, ayun po, take good care of our body. Sabi nga daw, ito po ay templo ng ating Panginoon Diyos. At sabi rin po ni Juan, Apostol Juan sa 3 John 1:2, at sumulat po siya dun sa kanilang elder ng kanilang iglesia, si Gayo. Sabi po sa 3 John 1:2, mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog na katawan tulad ng iyong buhay, espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. So, idinadalangin po ni Juan na nasa mabuting kalagayan, ganun din po yung ating buhay espiritual. We should take care of our body, mga kapatid, dahil yan po ay templo ng ating Panginoon. Dapat po tayo po ay mayroong exercise, proper diet. Yun po, sabi ka, ayun nga po, si TNP Joey po ay kaya po nagtayo ng kanyang gym dahil ang mag-aama po at saka yung kanilang papa ay mahilig pong magpalakas ng katawan o ng gym, makapag-exercise. So, hindi lang po siyang, sabi niya, hindi lang po siya mag-exercise, kundi pati na rin po yung mga mag-gym sa Hibis Fitness Gym. Sabi, yun, mga kabataan na nakapaligid doon, sabi, maging habit po natin ang pag-exercise. Iwas droga o iwas po sa lahat ng mga bisyo dahil kailangan po nating pangalagaan o ang proper exercise ang ating katawan. Yun, ang kondisyon i-condition po natin yung ating katawan dahil nakaka-apekto po yan sa ating mood. Sa mga ginagawa natin kasi our mind, our body, our spirit are affect to one another. Sabi nga po, kapag kinalagaan po natin yung body natin, yung katawan po natin, yung proper diet natin, our body is renewed. Medyo maganda po ang katawan po natin. Magaan ang paggalaw, maganda ang pakiramdam natin, our body is renewed. Sabi po, God please us. Makakapagpuri po tayo sa Lord, makakapag-serve po tayo sa Lord. Happy living, kagaya ng ating buhay, spiritual. Sa number 4 naman po, sa last po, be a blessings to someone every day. At palagian ko pong naririnig sa Christian Radio na aming pinakikinggan. Doon ay may segment po na ay palaging binabanggit na be a blessing in your workplace today. Yun po, napakaganda po ng
ng segment na yun, at makikita po natin sa Hebreo 13:6, sabi po rito ay huwag po natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na tinalugdan ng ating Diyos. So, tayo po bilang mga mananampalataya ay wala na po sa atin ang pagiging self-centered. Ating palaging iniisip ang ating sarili at maging pagpapala po sa iba. So yun, kasama po natin sa ating buhay ang paggawa ng mabuti at maging blessing sa iba. At maging sa ating kapamilya, maging sa hindi nating kapwa mananampalataya, sa lahat ng mga tao, ibaghagi at tumulong kung ano man ang tulong na kinakailangan ng ating kapwa. Kailangan din tayong tumulong sa abot na ating makakaya at sa ating buong puso. Upang maging pagkapala tayo sa iba, ang Panginoong Jesucristo ay nalulugod po sa ating mga ginagawa at nagbibigay ng tunay na kasiyahan po para sa ating sa ating Panginoon Diyos. Anong klaseng tulong man po niyan ang kailangan ng ating mga kapatid, ay tulungan po natin at malulugod po ang ating Panginoon sa atin. Bilang pagtatapos, sabi po ng sikat na author na si C.S. Lewis, na isa ting Kristiyano, sabi po niya, God cannot give us happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing. Sabi po niya, hindi po natin na matatamo ang tunay na kaligayahan kung hiwalay tayo sa ating Panginoon Diyos. Ngunit kasiyahan ang ibinibigay ni Kristo na hindi ihahamping sa mga bagay sa mundong ito. Ang kasiyahang nakukuha natin sa mga nilikhang bagay ay tumuturo lamang sa higit na kasiyahang matatagpuan kay Kristo lamang. Sabi po, all the joy, happiness, peace, love, mercy, ay nagtuturo po sa lasting happiness na matatagpuan lang po natin sa ating Panginoon Diyos. Yung deep soul satisfactions can only be found in our great God. Sabi, in Christ alone. God wants us to transform us every day in our life at maging katulad po tayo ng ating Panginoon Diyos. Nawa po, mga kapatid, ang 4 habits of lasting happiness ay makatulong sa ating buhay, sa ating Kristiyano, sa ating paglago, na makamdam po natin ang tunay na kagalakan sa ating Diyos na buhay, na siya lamang lumalang ng lahat ng bagay po sa atin. Lasting happiness, tunay na kagalakan ang matatagpuan po natin sa ating Panginoon Diyos. Natural po na tayo ay magkaroon ng kagalakan, ng joy sa ating mga buhay, sa ating kasama ang ating pamilya, dahil yan po ang kaloob ng ating Panginoon. At nais ko pong iwan ang mga katanungan na ito, ang ating pagbulay-bulayin sa ating sarili, pagbulay-bulayan sa ating sarili. Number 1, do I praise and worship God every day? Number 2, is my mind usually filled with negative thoughts or positive thought? How can I be a blessing to someone every day? Sabi niya ganon. Is God pleased with my life? Ang Panginoon po ba ay nalulugod po sa atin? Sabi po, nawa po ang 4 na habits na lasting relationship, lasting happiness o tunay na kagalakan sa Panginoon ay mapasa atin po. Joy, peace, and happiness ay makatulong po sa atin. Ayun lang po. Maraming salamat po at tayo po ay nanalangin. Diyos Ama, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gawin ito. Na tunay po, Panginoon, ang tunay na kagalakan ay sa inyo po lamang namin makakamit, Panginoon. Marami pong inaalok ang mundo
po ito ng kasiyahan, happiness, Panginoon. Ngunit kami pong mga anak ninyo ay tunay lang na makakasumpong na tunay na kasiyahan sa inyong piling po lamang, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang 4 habits na namin nabanggit ay inyo pong amin pong maisagawa po, Panginoon. Sa pamamagitan po ninyo, tulungan niyo po kami araw-araw na ito po ay mapasa amin. Yung Holy Spirit po, Panginoon, ang sumama po sa amin, Lord God, upang magkaroon po kami ng tunay na kasayahan. Maraming salamat po, Ama. Ikaw po ang sumama po sa lahat sa amin. Thank you, Lord. At lahat na ito ay aming sinasama at nadalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayong umawi at magpuri sa ating Panginoon. Tayo po lahat. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond His curse, but His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow will last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ooh, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ooh, la 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 la. La 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 la. La 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 la. One more time, we say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen.
atin pong basahin sa una, Tesalonica 5:16 hanggang 18. Magalak kayong palagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Patuloy kaming sumasamba, Ama, at sa pagkakataong ito naman, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.